announcing that she's running for president in 2028. At narinig ang announcement na yan, of course, and walang iba kundi sa ating News 5 correspondent Camille Samonte. Camille, sa press conference kanina, hindi tumanggap ng tanong ang vice-presidente. Pero bukod doon sa narinig natin kanina, may iba pa bang mga detalye kang nakalap ngayon? Ano bang dahilan daw niya kung bakit siya nag-anunsyo sa petsang ito? Yes, Lord, wala ngang paliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit bigla niyang inanunsyo itong kanyang plano na pagtakbo nga bilang Pangulo sa 2028 elections. Pero naging malaman itong laman ng kanyang talumpati. Alam mo, Lord, bago magsimula itong press briefing ni VP Sara, ay ipinatanggal niya sa kanyang staff itong mga logo ng Office of the Vice President sa entablado at naka-all black si VP Sara nang dumating siya at sinimulan nga niya yung kanyang talumpati sa paghingi ng paumanhin sa taong bayan dahil tinulungan daw niya na mahalal si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. At sabi nga ni VP Sara ay nakita daw niya na maraming katiwalian na nangyayari, partikular nga dyan sa 2025 national budget. Kaya naman nagdesisyon nga daw siya na umalis na sa gabinete kahit na ang alam niya na ang kapalit nito ay yung impeachment laban sa kanya. Humingi rin ng tawad si VP Sara sa taong bayan dahil patuloy nga daw yung pang-aabuso ng mga politiko at na ginagawa yung mga katiwalian para nga sa kanilang pansariling interes. At sa huli nga, nag-end itong kanyang speech sa kanyang announcement na tatakbo nga siya bilang Pangulo. Lord, hinabol ng media itong si VP Sara at pinilit nga na sana ay masagot man lang kahit short statement kung ano yung dahilan, pero tumanggi talaga siyang sabihan yan. But the announcement came amid the impeachment complaints, no? Kung matatandaan, Lord, ngayon nakabitin pa rin yan sa Kamara at hinihintay na lamang na matalakay yan sa plenaryo. Lord? Pero, sorry, Camille, follow up. Nung nagpatawag ng press conference, sinabi ba sa inyo kung ano yung ia-anunsyo o walang kahit anong banggit? Lord, there was no announcement kung tungkol saan ito, but to be honest with you, all of us covering the Vice President were expecting na it's going to be about the confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, which will happen next week. No, so supposedly, tinanong din kasi kami ng staff if there are any questions, nagpalista. So most of us, ang concern was the preparation of VP Sara and the Duterte family for the confirmation of charges hearing next week. And then later on na lang yung mga issues nga about the impeachment, because this is the first time, if I remember correctly, ito yung first press briefing ni VP Sara with the media for this year. And yung mga activities kasi ni VP Sara nito mga nakaraang linggo ay puro mga ambush interviews lang, pero ang media ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon ng sit-down Q&A with her. Lord. Okay, Camille, meron ka bang mga nadidinig dyan na immediate reactions from both VP Sara's supporters as well as her critics? And meron din bang sinabi na, let's say, schedule or pagkakataon kung kailan pwede nang kausapin ulit si VP Sara about her announcement? Dahil nga kanina hindi siya nagpa-unlock ng mga ng Q&A. Denise, with the reaction naman ng mga staff, at least dun sa Office of the Vice President, mukhang may idea naman na sila na ito nga yung ia-anunsyo ni VP Sara. Pero hindi nga lang namin na-expect na it's going to be short at wala kaming pagkakataon na makapagtanong at maipaliwanag yung dahilan dito sa kanyang biglaang announcement. So as to the schedule, wala rin silang binigay dahil nga ina-expect din kasi natin na there's a possibility that Vice President Sara Duterte will fly to The Hague para nga doon sa 4 na araw na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte. Denise? Alright, maraming salamat sa ulat na yan ng ating News 5 correspondent Camille Samonte.